Okay. Magandang hapon po sa ating lahat at heto panibagong update, no. Usaping impeachment naman ang ating vlog ngayon. Kasi po usap-usapan kasi ngayon ang itong magfa-file again ng impeachment complaint itong mga kalaban ni VP Sara. Okay? At meron ring umuugong na mga balita na meron ring mag-file ng impeachment laban dito kay Bongbong Marcos. Now, ang nakakatawa dito is pinapipili yung taong bayan kung ano ba talaga, ano ang gusto nyo, ma-impeach si VP Sara o ma-impeach itong si BBM. Paano ba naman yan? Ang pinili ng taong bayan na gusto nilang ma-impeach si Bongbong Marcos. Pero ang mga taga-kongreso, ang gusto nilang ipa-impeach itong si VP Sara. Paano yan? Kayong mga congressman, no? Baka nakalimutan nyo tanungin ang inyong mga constituents kung sino ang gusto nilang ma-impeach. Kasi kayo dyan sa House of Representatives, pamumulitika ang mga galawan ninyo. Di ba? What do I mean by that? Pamumulitika. Takot kayo eh. Alam ninyo na may depekto yung ating presidente, bakit si VP Sara ang gusto ninyong ipa-impeach? Na matino naman si VP Sara. Ha? Tanungin nyo ang mga constituents ninyo kasi po kayo, representative kayo ng inyong constituents. Kung ano yung boses ng inyong taong bayan, yung mga sa lugar ninyo, yun dapat ang sinusunod ninyo. Ang problema sa inyo, ang sinusunod ninyo, yung pera, yung budget kasi. Napipilitan kayong pirmahan yung impeachment ni VP Sara kasi takot kayo dyan sa budget ninyo na hindi maibigay. Yan ang problema ninyo eh. Sa totoo lang, yan ang problema ninyo. Okay? Tapos, etong si Moon Tulfo ha, pag-usapan rin natin itong kay Moon Tulfo na meron siyang ipinalabas na narrative o kanyang, I don't think kung totoo ba ito, pero I think sarili niyang opinion itong analysis na ito raw BGC boys. Kilala naman natin itong si Bryce Hernandez at itong si Alcantara, di ba? Ito raw si Bryce Hernandez at si Alcantara at meron pang isa, nakalimutan ko lang yung pangalan, lumapit raw kay Vice President Inday Sara Duterte. Lumapit raw. Lumapit at kung meron siguro silang transaksyon na humihingi sila ng ni VP Sara ng tulong siguro kasi alam naman nila na mananalo itong si VP Sara sa 2028. Ganun raw. Hindi ako maniniwala sa mga ganung naratibo. Hindi po, it's my own opinion Moon Tulfo, hindi po papatol si VP Sara sa mga sangkot dyan, sa mga corruption, yung mga nasangkot sa corruption sa flood control. I don't think papansinin sila ni VP Sara. Okay? Kasi hindi papatol si VP Sara ng mga drug lord, yung mga, kasi yung Madriaga, di ba? Ano yung sinabi ni Madriaga? Na tumatanggap raw itong si VP Sara ng pera galing sa mga drug lords. At ngayon naman, nakipag-usap raw itong mga BGC, si Alcantara, si Bryce Hernandez kay VP Sara. And I don't think, kung makipag-usap man sila, I don't think papansinin sila ni VP Sara. Okay? At heto pa, pag-usapan rin natin itong update patungkol po sa kaso ni former President Duterte sa ICC sa Hague. Okay? Kung ano na ba ang ginawa ng defense team, no? Ano na ba ang ginawa ng mga lawyers ni Tatay Digong sa mga prosecutors o sa yung term nila, yung chamber nila, kalimutan ko. So yun ang pag-usapan natin Yun ang
magre-react tayo, mag-analyze tayo para naman dito sa Donmar TV malalaman ninyo ang mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman, na tayo ba sang-ayon sa mga ganitong sitwasyon, tayo ba ay hindi sang-ayon, o is this really budol, ganon ha. Dito lang yan sa Donmar TV, okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, help me po muna guys na i-like at saka i-share itong vlog natin, itong video na ito, para guys kakalat ito sa taong bayan at marinig ang ating boses at malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay? Kaya i-like at saka i-share itong video na ito, like and share ha, sa mga Facebook ninyo. Importante yan na ma-share ninyo ito guys ha. Copy nyo yung link, i-share nyo sa Facebook para marami po ang makaalam. And sa mga first time dito nanood sa aking channel ha, kung kayo, bago lang kayo dito nanood sa aking channel guys, mag-subscribe na po kayo. Importanteng mag-subscribe ha. So, yung mga nakasubscribe, okay na kayo, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? Libre yan, walang bayad yan. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong balita patungkol dito kay former President Duterte. Ito yung update, no? Alam niyo naman na lagi tayong nakasubaybay dito kay Alvin and Tourism na vlogger na nandoon sa Hague, okay? So ito na po yung nangyayari sa Hague, no? Latest ICC update. Sabi dito, the defense led by attorney Nicholas Kaufman, ito yung lawyer ni Tatay Digong, as the pre-trial chamber. Yun pala yun. Pre-trial chamber para yung term. Pre-trial chamber 1 to reconsider keeping him in detention because his health has seriously deteriorated physically and cognitively. So yun naman talaga yung ipinaglalaban ng mga lawyers ni Tatay Digong na i-consider nila, kasi sila mismo ang alam nila ang kondisyon ni Tatay Digong, na medyo matanda na si Tatay Digong, medyo weak na yung pangangatawan, especially na ikaw ay nasa preso, talagang mag-shrink yung ano mo, yung energy mo at yung health mo. Yun ang hindi maiintindihan ng pre-trial chamber. Kaya ito yung ipinaglaban ng defense team ni Tatay Digong, no? Sa kanyang kondisyon, sa kanyang sana naman itong mga taga-ICC na ito, no? Huwag kayong magpapadala sa politika. Kawawa na nga si Tatay Digong eh. Hindi nyo pa sinusuri ng mabuti kung talagang fit ba siyang makulong dyan sa detention. Kawawa naman. Akala ko ba humanitarian kayo, di ba? Sabi pa dito, this request is not about whether he is guilty, but about whether it is still fair and lawful to keep him detained given his current condition. Ibig sabihin, no, itong defense team ni Tatay Digong, hindi po pinag-uusapan rito yung guilty ba si Tatay Digong or not guilty. Si Tatay Digong po at ang kanyang defense team is willing to participate any procedure dito sa kaso na ito. Ang hinihiling lang po ng kampo ni Tatay Digong is makonsider ninyo na si Tatay Digong medyo kailangan po siya ng makalabas dyan sa detention, makita niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at hindi naman yan pansamantalang release lang naman yan. Kailangan yan. Kasi kung ikaw nakamukmok ka dyan sa detention mo, edi syempre magdepresyon ka. Ayaw man nating mangyari ito, no? What if si Tatay Digong, matigok si Tatay Digong, meron pa bang kasong malilitis ninyo dyan? Wala na, di ba? Unfair yan kay Tatay Digong if he is proven guilty or not.
So for now, para makaparticipate siya sa mga kaso nyo, bigyan nyo naman ng chance na pansamantalang release kasi matanda na siya. Buti kung bata pa o 40 years old, 50 years old si Tatay Digong. 'Di ba? Medical experts found that former President Duterte is physically weak. Mismo na inamin na yan ng mga medical expert na matanda na, weak na talaga si Tatay Digong. Has explained weight loss and suffers from cognitive problems that affect his memory and decision making. So meaning to say, si Tatay Digong nag-weight loss, meaning pumayat. Pumayat si Tatay Digong. So, yan, 'di ba? Saksi naman tayo diyan sa mga kakilala nating mga pumayat na biglaang pumayat, yung mga ating mga kakilala. If ang isang tao biglaang pumayat, that is a serious health condition na. Dapat yan na ika nga sabi ng mga doctors, no, na the best medicine is laughter. Huwag nyong kunin yung literal na laughter. Ano bang ibig sabihin ng best medicine? Kailangan mo ng positive energy from your environment. Si Tatay Digong, paano niya makuha ang positive energy sa kanyang environment kung nakakulong siya doon? 'Di ba? So, talagang magwi-weekend talaga yung health niya. Pati yung memory niya, importante 'Di ba? Psychological 'yan Pati sabi pa dito, because of this, the defense argues that he can no longer realistically flee, threaten, witness, or become further crimes, the main reason used to justify his detention. Yan naman ang sabi ng, hindi naman galing ito kay Tatay Digong galing ito sa anong tawag dito? Galing ito sa pre-trial chamber o dito sa mga mga prosecutors na natatakot sila na itong si Tatay Digong magti-threaten pa o kaya umiskapo pa na tatakutin ba yung mga witness. Ito yung kanilang kaya ayaw nilang i-release. Sabi na nga dito hindi na niya kaya. Wala na siyang kakayahan na mag-threaten ng witness. Matanda na siya. 'Di ba? Wala na siyang kakayahan na flight risk. 'Di ba? So, matanda na nga. Wala na siyang kakayahan para gumawa pa ng kabalastugan. Yan ang sa madaling salita. 'Di ba? So sana naman wag kayong bulag diyan mga taga-ICC. Okay? Ano pang sabi dito? The defense also points out that former President Duterte has not appeared in court for about 10 months. 10 months na pala despite his lawyers repeatedly requesting a public hearing. They argue that fairness requires the judges to see him in person so they can adequately assess his condition rather than relying solely on the written reports. Kasi itong mga judges sa ICC, ang pinagbabasihan lang nila yung mga report sa medical, yung nababasa nila na si Tatay Digong is capable pa. Sana naman kayong mga judges naman bisitahin nyo sa kulungan si Tatay Digong. Tingnan ninyo sa inyong mga mata mismo na saksi kayo kung talagang he is fit or not. Yan ang sabi po ng lawyers ni Tatay Digong. Kayong mga judges sa ICC, bisitahin nyo si Tatay Digong. Tingnan nyo ang kondisyon. Mismo, tingnan nyo ang kondisyon. 'Di ba? Para naman first hand witness kayo kung dapat ba talaga siyang pansamantalang palayain o hindi. Kasi ang mga judges po ni Tatay Digong is very confident na si Tatay Digong is weak na nga.
Hindi na nga niya kaya. So kayo mga, yan ang kulang ninyo mga judges eh. Nagbabasa lang kayo kung ano yung si Digong is fit to stand trial. Pero hindi nyo nga sinusuri yung talagang kondisyon niya na harap-harapan na binisita nyo. 'Di ba? Lang kayo, binabasin nyo lang ang judgment ninyo, no? Teka muna. Dito muna tayo kasi mainit yung phone. Binabasin nyo kasi yung judgment ninyo sa mga nyo lang, sa mga written papers lang. Paano 'yan? 'Di ba? Ito pa. There are some differences in the medical opinions, but none of the experts says that former President Duterte is pretending to be ill. Mismo na ang medical experts ang nagsasabi na si Tatay Digong is not pretending to be ill. I mean is pretending to be ill pala. 'Di ba? Kasi sabi ng mga judges si Tatay Digong rin nagpe-pretend raw na na pinipeke raw niya ang kanyang kondisyon. Hindi naman Bago kayo manghusga ng ganyan, suriin nyo mismo. Puntahan nyo sa kulungan, tanungin nyo, kausapin nyo si Tatay Digong. Diba? Para naman sa ganon, malaman nyo ang katotohanan. Ito pa. Alisin muna natin ito. Okay, wait muna. Ito, patuloy. Sabi pa dito, there are some differences in the medical opinions but none. Okay, the defense stresses that when there is uncertainty, the law requires that doubts be resolved in a favor to the accused. Meaning, ipabor muna kay Tatay Digong. Okay? They strongly criticize the prosecution for suggesting without proof that former President Duterte is faking his condition. Hinahamon ng mga judges, mga lawyers ni Tatay Digong, 'di ba? Na itong mga judges na ito, mali-mali yung sinabi nyo na pineke ni Tatay Digong ang kanyang kondisyon. Hinamon na kayo mismo Kaya suriin ninyo. Trabaho ninyo yan mga judges. Huwag kayong tamad. Puntahan nyo mismo si Tatay Digong doon sa kulungan. Kayo nang humusga doon. Kasi akala ninyo, pineke ni Tatay Digong. Now, puntahan nyo. Tanungin nyo doon. Di ba? Finally, the defense informs the pre-trial chamber that the member state of the ICC has agreed to receive former President Duterte if he released under strict conditions. This country has promised to monitor him closely and ensure that he follows all court orders. Based on all these reasons, the defense asked the pre-trial chamber to grant former President Duterte temporary release while the case continues. Meaning to say, ang custodial state is tayo, Pilipinas. Willing naman ang Pilipinas na bantayan itong si Tatay Digong if bigyan siya ng pansamantalang release. Okay? So, there is no reason, sa totoo lang, walang rason para hindi po i-grant ang release ni Tatay Digong. Okay? So, hopefully, ang ICC, ipag-pray lang natin, ng mga supporters ni Tatay Digong na itong ICC one of these days ma-realize nila yon. Okay? Hindi po pineke ni Tatay Digong yung kanyang kondisyon. Okay? Yun po ang update patungkol po kay Tatay Digong. Ngayon, punta naman tayo dito sa issue patungkol po dito sa ito raw si VP Sara. Kinausap raw itong si VP Sara ng mga BGC boys. Panoorin natin itong balita na ito. Okay, play.
Nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maakwit ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder, pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Matatandaan na una nang isinangkot ng BGC Boys sina Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dagdag ng kolumnista, kailangang matiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kuna ng panig ang kampo ng Vice Presidente at BGC Boys. Ito yung basing sa balita na yan. Galing pala ito kay Mon Tulfo. Itong si Mon Tulfo, kapatid nila Raffy Tulfo at na Erwin Tulfo. Sabi ni Mon Tulfo na ito raw mga BGC Boys, na itong si Alcantara at itong si Bryce Hernandez at itong si JP, itong tatlo, nakipag-usap raw kay VP Sara. Kasi po, alam nila na si VP Sara malakas. Humingi raw sila ng tulong kay VP Sara. Kasi pagdating raw ng 2028 at mananalo na si VP Sara, i-acquit raw sila ni parang tutulungan sila na makalabas, no? Pag mapresidente na si VP Sara. Ito, ang tanong ko sa taong bayan, maniniwala ba kayo na si Vice President Inday Sara papatol siya kapag kakausapin siya dito sa mga sangkot sa flood control? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, kilala man ninyo si VP Sara, 'di ba? Sa mga talagang nakakakilala kay VP Sara, kilala man natin ang mga ugali ng mga Duterte? Hindi yan. Malabo yan na si VP Sara, papatol siya dyan, makipag-usap sa mga kawatan. Sa totoo lang. Hindi ako, unang-una, hindi ako maniniwala dyan. I don't know, sa inyo dito mga nanonood, naniniwala ba kayo? Hindi ako maniniwala dyan. Bakit? Problema nila yan. Bakit papatol pa si VP Sara dyan? Try to think, anong makukuha ni VP Sara kung makipag-usap siya kay Bryce Hernandez? Itong silang Alcantara, ano makukuha niya? Wala siya makukuha dyan. Masisira lang ang pangalan ni VP Sara. Bakit naman siya makipag-usap dyan? Para tulungan niya? Bakit? Nakakatulong ba itong tatlo para manalo siya sa 2028? Hindi naman. Kaya yung analysis mo, Mon Tulfo, kung ano-anong pinanggagawa ng naratibo mo, mali-mali ka dyan. At hindi kaming mga supporters ni VP Sara at sa mga Duterte, hindi mo kami maipapasok sa bulsa ninyo sa mga naratibo nyong ganyan. Sa totoo lang. Okay? Ang dapat dyan, ito sanang mga Blue Ribbon Committee pulpol ring bangag rin, itong si Soto, dapat wag na tayong magbulahan dyan. Harap-harapan ng sinabi ni Zaldico, ni-mention na yung tatlong big fish. Na-mention na ang pangalan ni Sandro Marcos. Na-mention na ang pangalan ni Martin Romualdez. Na-mention na ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Na-mention na ang pangalan ni Bongbong Marcos, yung presidente, 4 pala. Bakit hindi ninyo doon pagtuunan ng pansin ang investigation ninyo itong 4 na malalaking isda na ito? Takot kasi. Ikaw, Soto, takot ka kasi kaalyado kayo noong panahon ng kampanya. Yun ang katotohanan.
Kasi ikaw, Soto, kung totoong para ka sa bayan, para ka sa taong bayan, matagal mo nang matagal na sanang inimbestigahan mo yung si Liza Marcos, Martin Romualdez, Sandro Marcos at si BBM. Itakot ka eh. Yun ang katotohanan. Okay? So, wag po kayong maniniwala na papatol si BP Sara dyan kay okay? Kay nila Bryce Hernandez at Alcantara. Malabo yan. Okay? At kung kakausapin man si BP Sara nitong mga kawatan na ito, hindi yan papatol. Okay? Masisira lang si BP Sara niyan. Wag, BP Sara, ako na mismo ang advise sa ating Vice President. Wag kang makipag-usap sa mga sangkot sa flood control. Gagamitin ka lang yan. Ginamit ka na ni Bongbong Marcos, wag ka nang magpagamit, BP Sara. Okay? Ito. Panoorin rin natin itong balita na ito. Mag-comment tayo ha. Kasi po, umuugong-ugong ang mga balita. Sino ba talaga ang i-impeach? Si BBM o si VP Sara? Bakit nyo naman idadamay si VP Sara dyan sa impeachment na yan? Diba? Si Bongbong Marcos lamang. Kasi siya yung pumirma sa biggest budget na palpak. Ito yung balita. Panoorin natin. Winestion ni Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Ano sabi ni Kong Polong? Walang libreng pirma. Yung mga pirma ng mga representatives at mga congressman dyan, mahalaga yan. Kaya, na-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives kasi ang pirma binabayaran. Kahit labag sa kalooban ng mga kongresista, pumirma sila. Kasi may diba? Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment. Una nang nag-hands off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para ma-lobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. Her accusation. Alam mo, ang korne-korne mo, yung mga este-este mo. Ikaw, baguhin mo nga yung attitude mo, Soto. Tuta ka eh. Soto ka eh. Kampihan mo naman ang taong bayan, Tito Soto. Alam mo na kung sino yung mga big fish dito sa flood control. Wala kang ginawa. Useless ka na pagka Senate President. Are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggal hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Tito Soto, nanood ka ba? May mga umami na nga eh. Hindi mo ba nakita yung mga congressman, mga videos nila na sila mismo umamin sila na kailangan silang pumirma kasi kung hindi sila pipirma, walang budget. Bulag ka ba? Ututa ka talaga ni BBM. Tuta ka eh. May mga congressman ang umamin na wala silang choice kundi pumirma sa impeachment ni VP Sara kasi kung hindi sila pipirma, hindi sila mabibigyan ng budget ni Speaker.
Oh. Anong sinabi ni Luis Tro? Oh, dahil kay speaker, maraming pera. Bulag ka ba, Soto? Yan ang hirap sa iyo eh. Bulag ka. Pang noon time show ka lang. Sa totoo lang, magprangkahan tayo. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba. Nagiging paranoid. Pinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa-kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sa February 6 pa ulit maaaring makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa one-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila ang complaint laban sa kanya na mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo. Agarang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, unsubstantiated ang pahayag na ito at nananatili raw committed ang Pangulo sa mga aksyong mararamdaman ng mga Pilipino. Hindi raw binibigyang bigat ng administrasyon ng mga haka-haka o political maneuvering. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionario News Channel. Alam nyo, no? Itong Malacanang, nagpapanik na sila ngayon. Kasi may mga ugong-ugong rin, no? At alam naman natin kung sino yung mga matatapang na mga congressman dyan sa House of Representatives. Kagaya nila Congressman Leviste, Congressman Kiko Barzaga, kung hindi man siya kung tapos na yung kanyang suspension, sina Erice, sino pa ba? Sina Paulo Duterte, sina Paulo Marcoleta. Yan, mga matatapang na mga congressman yan. So, di ko lang alam kung papaano magiging mangyari yan na merong magfa-file ng impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos. Yan po ang ikinatakot ngayon ng Malacanang. Kasi yung impeachment ni VP Sara hindi po umubra. Hindi po pumasa doon sa Supreme Court. Now ngayon, itong kay Bongbong Marcos na betrayal of public trust, kung sakasakaling merong mag-file ng impeachment complaint, malaki ang chances na ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Takot na sila ngayon. Okay? Pero alam naman natin na ang House of Representatives, marami po dyan mga balimbing. At dahil maraming balimbing dyan, alam ko ang mga congressman dyan, alam nila na si VP Sara malakas sa 2028. Ang hindi po alam ng Malacanang, na maraming balimbing dyan. Dati maka-Duterte yung iba, ngayon naka-Marcos na. Kasi nandun yung pera at takot sila na gipitin sila ng administrasyon sa kanilang mga kabalastugan. Kasi halos naman lahat ng mga congressman mga corrupt naman di ba? So takot rin sila makipaglaban sa administrasyon, kaya sumabay na lang sila. Pero deep inside, alam nila na si VP Sara yung malakas sa 2028. So there is a big tendency na babaliktad itong mga congressman na ito at kakampi na naman ito sa panig ni VP Sara. At if yan ay mangyari, good luck na lang sa iyo, Bongbong Marcos. Kasi ang Supreme Court po, sa tingin ko ay pupunta lang yan kung ano yung katotohanan. Kagaya ng nangyari kay VP Sara.
'Di ba? Anong nangyari kay VP Sara? Kasi po, alam ng Supreme Court na yung impeachment laban kay VP Sara ay pamumulitika, binasura na ng Supreme Court. Pero itong kay Bongbong Marcos, hindi ito pamumulitika ang kanyang magiging impeachment na reklamo. Kasi po, saksi po mismo ang Supreme Court na bilyon-bilyon po ang nawawala na pera na ninakaw ng administrasyong ito sa kapalpakan nila. Hindi naman direkta na sinabi kong nagnakaw ang administrasyon, pero hinayaan ng administrasyon na maraming magnanakaw. Naging irresponsable po ang administrasyon sa mga magnanakaw na mga government officials. So, kung hinayaan ni Bongbong Marcos itong mga corrupt na ito, that is betrayal of public trust. Hinayaan mo eh. So there is a big tendency na ma-impeach itong si Bongbong Marcos. And I'm very confident na itong Supreme Court ay talagang will speak out kung ano yung nakikita nila sa mga dokumento. Good luck. Yun lang ang masasabi ko sa administrasyong Marcos. Good luck sa inyo. Okay? So, ako may prediction. May prediction, basta hindi lang takot ma-impeach si Bongbong Marcos. It might not in the 2026, but sa 2027, mai-impeach yan si Bongbong Marcos. Trust me when I say this. Pwede akong magkamali doon Pwede rin akong maging tama. Babalikan ko itong vlog na ito. Ma-impeach talaga yan si Bongbong Marcos. Kasi dito sa Donmar TV, no? Doon lang tayo sa katotohanan. Hindi ako kagaya ng ibang mga vlogger na bula lang ng bula ang kanilang mga bibig without basis. Tayo dito sa Donmar TV, may pinagbabasihan po tayo na mga sitwasyon, dokumento at ebidensya. But basing sa evidence at basing doon sa reaksyon ng taong bayan, Bongbong Marcos should be impeached already. Negligence. Hinayaan mo, irresponsible kang hinayaan mo ang pinakamalaking corruption sa 2025 budget. Okay? At hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Marami na mga political experts at mga economic experts. Lahat na siguro ng eksperto. Bumagsak ang Pilipinas dahil sa bangag na ito. Okay? Punta naman tayo dito kay Ridon. Alam niyo naman kay Ridon, galit ito sa mga Duterte kasi tinanggal siya noon dati, di ba? Eto, panoorin natin kung ano ang kanyang opinion patungkol po dito sa tinatawag nating impeachment. Sino ba talaga ang mai-impeach dito ngayon? Play. Kaugnay ng usaping impeachment, makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Good evening, Kong Terry. Ay, gabi. Terry Ridon, galing pa yan ng outer space eh. Hindi yan taga rito. Outer space yan. Alien eh. Salamat sa pag-imita. Well, Kong, malapit na yung February 6. Ano na ba ang pinag-uusapan ng majority in relation to the impeachment of VP Sara? Actually, wala pa naman nung pinag-usapan ngayon. Ang mas concern ho ng Kamara ngayon ay yung pong resolution ng motion for reconsideration. Wala pa raw pinag-usapan. Ridon, utot mo. Huwag kang mambola, Ridon. Na hindi pinag-usapan. Panic na nga kayo eh. Wag mo kaming ibulsa. Hinahin po ng Kamara sa Korte Suprema. Tingin ko yan po yung pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan kasi marami yung mga mareresolba pagkahunaayos yan. Siyempre, kung favorable po sa Kamara, wala na hong second impeachment complaint na kailangan pong gawin. Dahil yung Senado ulit yung magpapasya ng kanilang pong next steps. Kung mag-archive sila ng impeachment complaint at Hindi pa raw sila magpa-file ng impeachment complaint. Kasi itutuloy nila yung impeachment complaint sa i-consider yung sa 2025. Ridon, umaasa ka pa na babaliktad yung mga Supreme Court? Kaya nga kayo kaya ganyan kayo kabobo, Ridon. Kung kayo magaling kayo ng mga abogado kayo,
no? Hindi naman ito abogado siguro si Ridon. Walang alam. Umaasa ka pa doon? Wala na yun. Hindi na yun. Wala na yun, Ridon. O ako pa sa'yo, mag-file na lang kayo na ulit ng impeachment complaint. To trial. Siyempre, pagka hindi favorable sa Kongreso, yung pong MR, forced po kami na sundin yung pong mga bagong standards na inilatag po ng Korte Suprema sa kakaroon po ng impeachment complaints sa mga impeachable officers. Kung kayo ho ang tatanungin, mas mabuti bang hintayin muna ang resolusyon ng Supreme Court bago magsampa ng panibagong impeachment complaint come February? Or sabi kasi ng iba, mas maigi pa rin na mag-file na tayo sa February. Huwag na nating hintayin, baka matagal pa ang desisyon ng Supreme Court. Well, papabayaan ho natin yung mga kababayan ho natin, yung mga House members na magpasya, no, kung ano yung gusto nilang gawin sa Feb 6. No? So, ibig sabihin, magdedepende ho yung House plenary kung paano ho niya yan gagawin. No? Pero syempre, habang nag-aantay din ho tayo, tingin ko kailangan ho mag-decision din ng Kongreso kung we will stick to the old rules on impeachment or we will adjust to the new standards that the Supreme Court would want us to implement kahit wala pa ho MR. So that will happen pagka syempre meron po pangalawang impeachment complaint na maipa-file po by the 6th of February. But you personally, will you support any move to file an impeachment against the Vice President? So yan, pag-uusapan ho yan ng Kamara, no? So, we will look at each and every piece of evidence. Kasi totoo naman, wala naman masyadong nagbago mula po doon sa mga batayan po nung nakaraan. Usapin pa rin naman ho ito ng confidential funds at usapin pa rin po ito. Hindi pa rin sila naka-move on sa confidential funds. Ridon, yung confidential funds mo niyan, kaya binasura yan ng Supreme Court eh. Kaya wag ka nang umasa. Hanggang ngayon, yung narrative ninyo, confidential funds. Kasi wala kayong maipataw na bagong kasalanan ni BP Sara. Kasi yung kay Madriaga, paltos. Yung kay Madriaga issue na si BP Sara tumanggap ng pera sa mga drug lords at sa Pogo. Paltos. Ano ba ibig sabihin ng paltos? Palpak. Hindi yun uubra, sa totoo lang. Okay? Kaya ayokong makinig dito kay Ridon na kasi si Ridon naman kasi lahat ng mga pinagsasabi walang basis. Galit lang siya sa mga Duterte. Yun ang katotohanan. Galit ka lang sa mga Duterte. So, yun lang po. No? Ayoko nang panoorin lahat itong mga pinagsasabi ni Ridon kasi the same script hanggang ngayon confidential funds pa rin ang mga putang ina. Wala. Hilaw. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, maniniwala ba kayo dito sa mga pinagsasabi ni Ridon? Mag-comment nga kayo, babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para guys, marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? So, libre ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Subscribe na. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.